Sa isang sulok ng barangay na tila nakalimutan na ng mabilis na takbo ng mundo, matatagpuan ang tagpi-tagping barong-barong ni Dodong. Dito, ang bawat patak ng ulan sa butas na bubong ay tila luha ng paghihirap na hindi matapos-tapos. Ang amoy ng luma at basang kahoy ang nagsisilbing paalala na sa loob ng apat na dingding na ito, ang tanging sagana ay ang pangarap na makaalis sa kumunoy ng kahirapan. Masakit sa kalooban ni Dodong na makita ang kanyang ama na si Tatay Isko na dating poste ng kanilang tahanan, ngunit ngayoy tila kandilang unti-unting nauupos dahil sa sakit. Ang kanyang ina naman na si Nanay Rosa ay pilit na nagpapakita ng ngiti sa kabila ng pag-aalala. Tinitipid ang bawat butil ng bigas para lamang may maipakain sa kanilang anak. Bilang panganay, pasan ni Dodong ang daigdig at ang bigat nito ay tila unti-unting bumabali sa kanyang determinasyon. Ngunit sa kabila ng gutom at pagod, hindi nakikita sa mga mata ni Dodong ang pagsuko. Tuwing gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga magulang na mahimbing na natutulog sa gitna ng init at lamok, sumusumpa siya sa sarili na hindi ito ang magiging katapusan ng kanilang kwento. Alam niyang may paraan at kahit gaano pa kadilim ang paligid, pilit siyang maghahanap ng munting liwanag na gagabay sa kanya patungo sa mas magandang bukas. Kinaumagahan, suot ang kanyang tanging maayos na polo. Nakupas na ang kulay, nilakad ni Dodong ang distansya patungo sa bayan. Bitbit niya ang isang plastic na envelope na naglalaman ng kanyang biodata. Ang huling alas na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng disenteng trabaho. Ngunit sa bawat opisina, talyer at tindahan na kanyang pinapasukan, iisang iling at pasensya na ang palagi niyang natatanggap dahil sa kakulangan niya sa pinag-aralan. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang kirot ng kanyang mga paa na tanging manipis na tsinelas lang ang proteksyon sa nagbabagang aspalto. Ang bawat tanggi ng mga employer ay tila sampal sa kanyang pagkatao, na para bang ang isang tulad niyang hindi nakapagtapos ay wala ng karapatang umasenso sa buhay. Ngunit imbes na magalit o magmukmok, mas lalong nag-aalab ang determinasyon sa kanyang dibdib na patunayan ang kanyang halaga. Habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, muling sumagi sa kanyang isipan ang kanyang pamilyang naghihintay ng balita. Ang bawat segundo ng kanyang paglalakad ay katumbas ng pag-asang bitbit niya para sa kanila, kaya hindi siya pwedeng umuwing luhaan. Alam ni Dodong na ang tagumpay ay hindi ibinibigay ng kusa. Ito ay kailangang ipaglaban, kapangin, at pagtrabahuhan ng husto, anuman ang itapon sa kanyang mga pagsubok. Sa kanyang pag-uwi, hinarang siya ng mga dating kababata na ngayoy naligaw na ng landas at nalubog sa bisyo. Ipinakita sa kanya ang makapal na bungkos ng pera na kinita raw mula sa madaling trabaho na hindi nangangailangan ng diploma o pagod sa ilalim ng araw. "Dodong, bakit ka nagpapakapagod dyan?" tanong nila, habang inaalok siya ng alak at pagkakataong sumama sa kanilang mga ilegal na gawain sa gabi. Tiningnan ni Dodong ang perang nasa harap niya. Isang halagang sapat na para pambili ng gamot ng kanyang ama at masarap na hapunan para sa pamilya. Sandali siyang natigilan at sa kanyang isip ay nagtatalo ang pangangailangan at ang prinsipyo. Ngunit mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang turo ng kanyang mga magulang na ang pagkain sa hapag na galing sa masama ay lason sa kaluluwa ng sino mang kakain nito. Buong tapang na umiling si Dodong at tinanggihan ang alok ng kanyang mga kaibigan. Kahit pa tinawanan siya ng mga ito at tinawag na mahina. Hindi baling mabagal ang pag-akyat, basta't malinis ang bawat hakbang. Ang mahinang bulong niya sa sarili habang mabilis na naglakad palayo. Para sa kanya, ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa dami ng pera sa bulsa, kundi sa tibay ng paninindigan at dangal sa gitna ng matinding pangangailangan.
Habang dumadaan sa likod ng isang malaking talyer, napahinto si Dodong sa harap ng isang tumpok ng mga basura na itatapon na sana sa ilog. Doon ay nakita niya ang mga lumang gulong ng sasakyan na puno ng putik at mga putol-putol na tabla ng kahoy na tila wala ng silbi. Sa mga mata ng iba, basura lang ang mga ito. Pero sa malikhaing isipan ni Dodong, nakakita siya ng isang oportunidad na hindi nakikita ng karamihan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga hapon noong bata pa siya, kung kailan tinuruan siya ng kanyang lolo kung paano magkumpuni at humubog ng mga kagamitan. Kinuha niya ang mga ito at isa-isang binuhat pa uwi. Kahit pa pinagtitinginan siya ng mga kapitbahay at pinagtatawa ng basurero. Hindi niya pinansin ang mga bulong-bulungan dahil alam niyang sa loob ng mga basurang ito, may nakatagong ginto na siya lang ang nakakakita. Gamit ang isang lumang lagari, martilyo, at ilang pirasong pako na hiningi niya sa kakilala, nagsimulang magtrabaho si Dodong sa ilalim ng bumbilya ng kanilang bahay. Bawat pukpok ng martilyo at hagod ng liha ay puno ng pag-asa at panalangin na sana ay magbunga ang kanyang pinaghirapan. Ang kanyang pawis na pumapatak sa kahoy ay nagsilbing selyo ng kanyang dedikasyon na baguhin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng sariling gawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang dating madumi at patapong basura ay naging mga obra maestra sa ilalim ng mga kamay ni Dodong. Ang mga lumang gulong ay naging mga makukulay na upuan na may malalambot na foam sa gitna, at ang mga lumang tabla ay naging mga rustic na taniman ng halaman. Inilabas niya ang mga ito sa gilid ng highway, umaasang may isang taong makakapansin sa kanyang mga likha at magbibigay ng halaga sa kanyang pinagpuyatan. Hindi nagtagal, isang magarang sasakyan ang huminto sa kanyang tapat at bumaba ang isang babaeng may-ari ng isang sikat na resort sa kabilang bayan. Namangha ito sa ganda at tibay ng mga gawa ni Dodong, lalo na nang malaman nitong gawa lamang ang mga ito sa recycled materials. Nang tanungin ang presyo, hindi makapaniwala si Dodong nang bayaran siya ng babae nang higit pa sa kanyang inaasahan. Kasama na ang pangakong gagawin siyang supplier. Doon nagsimulang magbago ang ihip ng tadhana para sa pamilya ni Dodong. Ang dating kakarampot na barya ay napalitan ng sapat na kita para sa pangangailangan. Nakabili na siya ng mga gamot na kailangan ni Tatay Isko at unti-unti ring naipaayos ang kanilang munting tahanan. Ang mga dating tumutuya sa kanya ay napalitan ng paghanga dahil napatunayan niyang ang basura ay nagiging ginto kung ito ay hahawakan ng kamay na may tamang diskarte. Ngayon, si Dodong ay hindi na lamang isang simpleng binata sa kanilang baryo, kundi isang inspirasyon sa lahat ng mga nawawalan na ng pag-asa. Ang kanyang maliit na paggawaan ay lumaki na at nakapagbibigay na rin siya ng trabaho sa mga kapwa niya, kabataang gustong matuto ng marangal na hanap buhay. Napatunayan niya na ang kahirapan ay hindi pader na humaharang sa ating daan, kundi isang hamon na dapat nating lumpasan gamit ang ating talino. Ang kwento ni Dodong ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na diskarte ay hindi ang paghahanap ng madaling paraan sa pamamagitan ng panlalamang o paggawa ng masama. Ito ay ang kakayahang makita ang potensyal sa mga bagay na binaliwala na ng iba at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magsumikap kahit walang sino mang naniniwala sa iyo. Sa huli, ang integridad at sipag pa rin ang pinakamahalagang puhunan sa pag-abot ng ating mga pangarap sa buhay. Habang pinagmamasdan ni Dodong ang paglubog ng araw, alam niyang marami pa siyang pagsubok na kakaharapin, ngunit hindi na siya natatakot dahil alam na niya na hanggat mayroon siyang malinis na puso, malikhaing isipan at dalawang kamay na handang magtrabaho, kailanman ay hindi siya mabibigo. Ang ginto ay hindi lamang matatagpuan sa ilalim ng lupa, kundi nasa loob ng bawat taong marunong dumiskarte sa marangal na paraan. Sa huli,
Napatunayan ni Dodong na hindi hadlang ang kawalan ng diploma kung mayroon kang diskarte at malinis na paninindigan. Ang tagumpay ay hindi laging nakukuha sa swerte. Madalas, ito ay bunga ng pagod at paggawa ng tama sa gitna ng hirap. Sana ay may natutunan ka sa kwento ni Dodong. Huwag kang susuko sa iyong mga pangarap dahil hanggat may tiyaga, laging may pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita rito sa ating mga kwento ng buhay.